Ngayong gabi sa Reporter's Notebook, ang mahabang listahan ng mga lumulubog na barko. Ito tayo! Nagilid na yung barko! Dito kasi sa Pilipinas, hindi pa talaga implemented yung protection and indemnity, no? So, yun yung naging mahirap kasi nga walang insurance cover yung ship owner. Ang planong dagdag singil sa text. Dito, yung Congress natin, nag-iisip ng bagong tax. Yung pinakamabigat naming criticism doon. Ang lahat ng yan ngayong gabi Sa Reporter's Notebook. Oh, dito tayo! Nagilid na yung barko! Nagilid na! Oh, sige. Sa paglubog ng Super Ferry nung nakarang linggo, muling nadagdagan ang mahabang listahan ng mga trahedyang pandagat sa bansa. Isang lumang problemang tila paulit-ulit na nagaganap. Nung nakarang taon, nangyari ang isa sa pinakamalalang aksidente sa karagatan. Mahigit 200 ang iniwang patay habang mahigit 600 pa ang nawawala at pinaniniwala ang nabaon na lang sa ilalim ng dagat nang lumubog ang barkong MV Princess of the Stars. Pinigilan ko naman po si Papa, sabi niya po. Ang batang si Marilu, umagos ang luha noon. Isa sa mga nawawalang pasahero ng MV Princess of the Stars, ang kanyang ama. Uwi ka dito pa. Paano na lang kami? Kung wala ka. Mahigit 1 taon na nakakalipas nang mangyari ang trahedya, pero hanggang ngayon, hindi pa rin nakikita ang tatay ni Marilu. Sana makita na yung katawan niya. Sana wag siyang pababayaan kung kinuha na siya ni Jesus. Sabi niya, nangako po siya sa akin. Nababalik po siya. Ano po? Magdadrive sila ng dompet? Matapos lumubog ang MV Princess of the Stars, agad na nagpadala ng search and rescue teams noon para maagapan ng mga pasaherong maaari pang maisalba, kabilang na ang mga naiwan sa loob ng barko. Pero ilang araw pa lang matapos ang sakuna, pinatigil na mga divers sa kanilang search and rescue operation. Natuklasan kasi na may kargang endosulfan ng barko, isang uri ng nakalalasong kemikal. Kaya isang salvage operation ang ikinasa. Ang layunin ng operasyon, iahon ang mga nakalalasong kemikal, langis at maging ang labi ng daan-daang tao. Sa isinagawang salvage operation sa MV Princess of the Stars, kinuwang serbisyo ng Harbor Star, isang lokal na salvor company at ng isa pang dayuhang kumpanya. Mga existing salvage companies natin ay wala pang kakayahan sa mga pag-retrieve ng hazardous and dangerous chemicals kagaya ng endosulfan. Kaya pong napagkasunduan at napagdesisyonan na kumuha po tayo ng isang foreign salvage company na may expertise na po. Nantala ng 3 buwan ang salvage operation. Setyembre na nang masimula ng operasyon.
Inantala ng 3 buwan ang salvage operation. Setyembre na nang masimulan ng operasyon. Oktubre nang maiaw ng endosulfan at iba pang nakalalasong kemikal, kasama ang langis ng barko. Halos 200 labi naman ang nakuha nang matapos ang operasyon noong Nobyembre. Magastos ang salvage operations. Sa kaso ng MV Princess of the Stars, tinatayang umabot ng 375 milyong piso ang gastos. Bukod sa kagamitang nanggaling sa ibang bansa, hindi rin daw kaagad na isapinal ang negosasyon sa pagitan ng Sulpicio Lines, ang may-ari ng MV Princess of the Stars, at sa mga salvor dahil sa problema sa pondo. Ayon sa Marina, wala kasing protection and indemnity insurance o pondong pagkukuhaan ng gastusin sa panahon ng sakuna ang MV Princess of the Stars. Dahil walang pambayad ang Sulpicio, ganun siya kasimple. Yung bayad ang problema, kaya tumagal. Kasi nga wala siyang insurance cover, kailangan niya bayaran yung serbisyo. Kung hindi ka agad makapagbayad yung or hindi makapagbigay ng guarantee na mababayaran yung mga magre-responde, syempre hindi ka agad makakakilos. Sa Amerika at iba pang mga bansa sa Europa, itinatakda na lahat ng sasakyang pandagat ay maging miyembro ng isang Protection and Indemnity Club. Ayon sa Maritime Law Association of the Philippines o MARLO, sa club na ito manggagaling ang pondo sakaling magkaroon ng sakuna sa dagat. Kasi ang PNI is parang insurance lang talaga yan eh. So, makakatulong sa owner yan. For example, kung hindi niya kayang magbayad, meron siya makukuhanan na insurance para magbayad dito. Okay. Pero syempre, yung mga insurance din yan, may mga patakaran yan, may mga rules and regulations na dapat yun ang sundan din ng owner. Sa kaso ng Super Ferry 9, miyembro ito ng British Marine, isang international P&I club. Dito kinuha ang pondo sa lahat ng gastusin nang lumubog ang Super Ferry 9. Tagilid na yung barko. Tagilid na. Ang problema ayon sa Marina, hindi lahat ng sasakyang pandagat may P&I. Walang batas sa bansa na nag-uutos sa mga shipping company na ipamiyembro sa isang P&I club ang kanilang mga sasakyan. Dito kasi sa Pilipinas, hindi pa talaga implemented yung protection and indemnity, no? So, yun yung naging mahirap kasi nga walang insurance cover yung ship owner. Mahirap, medyo malaki kasi yung gastos. So, medyo dun nagka-problema dahil pati yung mga kumpanya na gumagawa nitong salvage operations na ito, hindi rin basta-bastang papayag na wala namang din siguradong kabayaran. Sa ngayon, isinusulong ng Marina na maisabatas ang Marine Code of 2009. Tinatakda nito ang pagpapamiyembro sa Protection and Indemnity Club sa lahat ng sasakyan ng shipping companies. Sa pamamagitan nito, mas mapapabilis daw ang salvage operations. Kailan i-require ang salvage at kailan hindi? At ano yung hihingin din nating insurance cover para pagka nagkaroon ng ng pangyayari, hindi tayo magtuturoan kung sinong gagastos, kung gobyerno ba o ship owner ba. Hiling ng Marina, tulungan sila mismo ng industriya na maisulong ang Marine Code of 2009. We need legislation, we need Congress to help us. We need the ship owners to also help us. Kasi syempre, ang tinitingnan ng ship owner, dagdag na naman yan na gastos. Ang gusto ko sana makakita ng industriyang maritima na ang gustong ayusin ay yung kapakanan ng tao. Sa bansang napapalibutan ng tubig, mahalagang siguruhin ang kaligtasan ng mga taong bumabiyahe sa mga sasakyang pandagat. Pero sa kaso ng mga sakuna, mga barkong lumubog sa pusod ng dagat, agad aksyonan nang hindi na makakapinsala pa. Ako si Jig Manica, at itong nakatala sa aking Reporter's Notebook. Dito, yung Congress natin, nag-iisip ng bagong tax. Yung pinakamabigat naming criticism doon.
Sa isang araw, hindi bababa sa 2 bilyon ang ipinapadalang mensahe sa buong bansa. Ang Pilipinas, minsan pang ang binansagan ng Guinness Book of World Records bilang text messaging capital of the world. Malaking bagay ang pagtitext kay Mang June. Ito ang tanging paraan niya para makausap ang asawang si Helen na nasa damam sa gitnang silangan. Isang taon na itong nagtatrabaho bilang domestic helper doon. Yun lang ang may tutulong ko sa kanya ron, yung makausap niya kami, mga bata kami. Pero dahil mahirap lang si Mang June, minsan-minsan lang daw kung makausap ang asawa. Nagka-tricycle ka lang eh. Pambahong kinabukasan, pangkain nyo, tapos babudgetin mo na pati panload. Yung saktong-sakto na ba, sabay biglang tatawag kayong kakainin pa. Yung hindi naman kayo nakapag-usap pero nawala na yung load mo. Bagamat binabaan ang bayad sa text, luho pa rin itong maituturing sa mga mahihirap. Luho na nga para sa ilan, papatawan pa raw ng dagdag na buwis. Sa ilalim ng proposed bill sa Kamara, ang bawat text magkakaroon ng karagdagang 5 sentimong buwis. Malaki ang kinikita ng mga telecommunication companies o telcos sa bansa. Ang malaking bahagi raw nito nagmumula sa short message service o SMS, mas kilala sa tawag na text messaging. Sa katunayan, sa first quarter ng taon, hindi bababa sa 20 bilyon ang kinita ng smart communications. 31.7 billion pesos naman ang kinita ng Globe mula sa kanilang consolidated service revenues. Samantalang mahigit 6 na bilyon ang sa Sun Communications, ayon na rin sa mga website ng mga telecommunications company. Para kay Congressman Suarez, dapat lang daw napatawan ng dagdag na buwis ang text messaging dahil sa laki na rin ng kinikita nito. Sapagkat doon lamang kami makakakuha ng kaukulang kita ang pamahalaan para gastusin sa napakahalagang programang ito na fair and equitable na hindi masasaktan ang industry at hindi masasaktan ang subscriber. Para sa panig ng telcos, diskriminasyon laban sa kanila ang panukalang ito. Paglabag daw ito sa saligang batas na ang nakasaad, pantay-pantay dapat ang pagkolekta ng buwis. This is the worst anti-consumer legislation ever introduced in Congress. Malaking usapin kung sino ang sasagot sa ipapataw na karagdagang buwis sa text. Ayon kay Congressman Suarez, ang mga telecommunications company ang papasan sa dagdag singil na ito. I assure you, kapag ito ay nagkaroon ng pass-on provision, i-redraw ko ang bill. Hindi naman ako napakahina ng ulo na mag-i-election ay magpapasa ako ng batas para sa subscriber. Aba, ay mawawalan ako ng boto niyan. Pero sa ilalim ng proposed bill, hindi nakasaad kung kanino manggagaling ang 5 sentimong dagdag singil. Dahil hindi malinaw sa panukala, walang kasiguruhang hindi ito ipapasa sa publiko. Kahit na paulit-ulit na sabing hindi sa consumer ipapataw ang dagdag singil. Sa panig ng telcos, ang mga mamamayan ang sasagot dito. Siyempre, negosyo naman itong pag-provide ng communication service. Kahit pa paano, since yung tax factor of production yan, kahit na saang paraan, magkakaroon pa din ng pasahan dyan. Ang profit namin sa text which cost 23 centavos is only 2 centavos. Now, kung ang profit namin per text is only 2 centavos, patungan mo ng buwis ng 5 centavos, di for every text, lugi kami ng 3 centavos. Ipaano pa namin ibibigay ang text for 23 centavos kung lugi kami? Sa ilalim ng Internal Revenue Code, ang end consumer o mga mamimili ang magpapasa ng excise tax. So ikaw lang among all of the excise indirect taxes ang hindi pwede ipasa sa end user. Sa saligang batas, unconstitutional yun. Maraming serbisyo raw sa publiko ang mapipilitang tanggalin ng telcos kung maisabatas ang panukala. Naman pinipresyohan na nung telco ng smart. Diba? Yung per text mo, isang presyo lang yun. Ngayon gusto nila i-tax bawat send. So wala nang unlimited texting, diba? Mawawala, masisira na yung plans na yun. Ayon naman sa grupong Text Power, bukod sa pabigat sa publiko ang panukala,
Nakapagtataka kung saan gagamitin ang dagdag na singil sa text kahit na may mga nakalistang paglalaanan ng pondong malilikom. Meron tayong annual budget na more than $1 trillion pesos for next year. At that's more than enough. Gusto namin gawing mandatory sa subject. Lalo-lalo na kung ma-address natin ito, pagpasukan sa grade 1, sa dadating ng Hunyo, yung mga bata sa lahat na eskwelahan sa buong Pilipinas ay titipanan ng keyboard. Yun ang objective ng batas. Sa ilalim ng proposed bill, bukod sa text, maging ang overseas calls ay papatawan ng tax. Sa kasalukuyang sistema, may buwis ng ipinapataw sa overseas calls. At sa ilalim ng proposed bill, madaragdagan ito ng 5 sentimo kada tawag. Yung communication tax na yan is apart from the corporate income tax, already subject to the so-called overseas communication tax. Now, kung subject na yan sa overseas communication tax, papatungan mo na naman ng 5 centavo per call. Sobrang taas na yan. Ang mangyayari niyan, it becomes regressive because it affects the public. Then, because it affects the public will no longer call, and economic activity, progress will come to a halt. Ang overseas call, ang pinakamababang long distance call, ay hindi bababa sa mga 25 hanggang 30 pesos. Ang text, ang pinakamababang text, siguro mga 14 pesos ang text. Pinag-uusapan ba natin yung 5? Napakaliit naman na halaga. Yung 5 sa 14 pesos. Para sa Text Power, malaking abuso sa publiko kung sakaling maipasa ang panukalang batas na ito. Dito, yung Congress natin, nag-iisip ng bagong tax. Yung pinakamabigat naming criticism doon. Ang buwis ay perang nililiko mula sa mamamayan. Bawat sentimo mahalaga. Kung kaya bago magpataw ng panibagong obligasyon, siguruhin hindi ito manggagaling o muling ipapasa sa bulsa ni Juan. Ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook.